Hindi na ako magtatanong para makapagtrabaho na po kayo, para makamapping na ang DA sa kanilang mga farmer communities na kailangan tulungan, para makumpleto na po ng CDA ang kanilang inventaryo ng ating mga fisher folk communities para po makatulong na lahat ng sektor sa ating mga constituents. But my honest takeaway from this hearing is, hindi ko po nakikita ang sense of urgency ng gobyerno sa pangangailangan ng taong bayan, lalo na sa sektor ng magsasaka at mangingisda. Maski na po ang pondo ng last year's budget ay mabagal at masilimuot ang proseso na sana'y nagamit na sa unang 2-3 linggo ng krisis, at hindi po ang naririnig po namin ay we are still planning. 6 weeks into the crisis, we are still planning. Having said that, we take it as it is. At sa pangalawang hearing, kung meron man or TWG, imumungkahi ko sa chair na sana ang ating mga ahensya ng gobyerno ay magsumite ng mas konkretong plano, at hindi lang pong plano by the time nasa gawa na po sa mga komunidad na nangangailangan. Sa ganang akin, ang tingin ko po, ang direktong ayuda na mabibigay natin sa mga magsasaka at mangingisda ay kung maliban sa pagpasa namin ng excise tax na tinatanggal, ay suspindihin na muna ang VAT or ibaba mula sa 12 hanggang 10%. Kung sinasabi ng executive na mababawasan ang revenues ng gobyerno at walang pang-ayuda, ito'y diretso na. Hindi mo na kinolekta, dadaan pa sa gobyerno, iaayuda mo. Kung binaba mo sa 12 to 10, ramdam na kaagad ng mangingisda at ng magsasaka at ng MSME sector ang pagbawas ng buwis, at least VAT, sa petrolyo. Mungkahi ko yan, hindi ko alam kung agree yung chair, he would probably agree. Ito po'y nakasaad sa aking Bayanihan 3 na paano ko lang batas. Pangalawa po ay dinuskusyon dito, hindi kailangan ang DA na maging Department of Importation. Meron po tayong Agriculture Act na sinabatas ko po nung bata po ako. Tumanda na ako dito sa Senado, hindi naman pinapatupad at ini-implement ng puspusan ang Organic Agriculture Act. Nung bata pa rin ako sa una kong termino, meron tayong Republic Act 9003, Ecological Solid Waste Management, diniskusyon dito na dapat ang lahat ng organic or food waste ay ginagawang organic fertilizer. Pag gamitin natin yan, ay sigurado ako, hindi kailangan ganyang kalaking importation, or probably we don't have to import at all. Pangatlo, ang ating GAA 2025 sa mga hindi na obligate o nagamit na pera, 8 and 10 na narinig ko po, ay dapat puspusan in next 5 days, 7 days. Kailangan matapos na yung masalimuot na proseso ng gobyerno para magamit sa fuel subsidy sa mga magsasaka at sa mga mangingisda for transport and fuel subsidy. Pang-apat, yung kaninang hinihiling ko na action plan sana sa DA na ang mga alam ninyong producers ng pagkain, ikokonekta nyo diretso sa merkado. At kung walang sasakyan, siguradong wala silang sasakyan, ay mag-arkila gamitin ng inyong MOE o yung karagdagan budget mula sa continuing appropriations ng GAA 2025, ay mabubunuton sila ng tinik na tinulungan ng gobyerno sila sa pamamagitan ng rented vehicles or trucks at libreng fuel, at yung mga gutom at nangangailangan ng hindi lang kakainin, kundi ibebenta ng muli, ay na-deliver natin ng libre sa tulong ng gobyerno. Panglima ay kung meron tayo, kung forward-looking sana ang gobyerno, ang DA at ang ibang ahensya ng gobyerno, let's say sa lugar na alam natin, hindi naman first time to, maraming
kamatis, maraming lechugas, maraming ibang high value crops. Kung may dehydrators na nandun, ay may value added sa mga pagkain na hindi naman kayang dalhin lahat sa merkado. Kung may dehydrator sana, then we can have all these chips na ibebenta sa merkado. And the same with fish and seafoods, kung may cold storage facilities na ating matagal na sanang pre-position at sana'y nagagamit na para nung tumama ang krisis, ay meron naman tayong cold storage. Ay kaya naman natin kasi naitayo na ito bago pa ang krisis. But even moving forward, because this crisis, even if there's a 2-week discussion on ceasefire, will go on until the end of the year in the coming years dahil pinasabog ang mga iba't ibang lugar sa Iran and other areas. So it will take long, perhaps as long as the COVID crisis and perhaps even more. So hindi masama na yung mga lugar na nangangailangan ng cold storage, you have the funds this year in your budget, please utilize it. So, and pang-anim or 7 na ba sinabi ko, all government agencies, whether you are DepEd or DA or an SUC or an LGU, buy local within 500 meters or a kilometer. Yung magsasaka na malapit sa'yo, yung mangingisda nandyan sa baybay, buy local. Para hindi na sila kailangan humingi ng tulong sa iba kung nabili na ng lokal. So these are just my takeaways because I was not here from 9 a.m. In the past 1.5 hours I've been here, and I hope that's clear with everyone. So because we are not content with the output of the committee hearing, because it seems para bang ang gobyerno ay hindi handa sa krisis, bagamat 6 na linggo na nandyan, for many reasons, ay bibigyan po namin kayong pagkakataon magsumite ng hindi PowerPoint, hindi yung business as usual na presentasyon na parang inyong budget, kung hindi, kakaibang action plan ayon sa nangyayaring mahal ang bilihin, mahal ang petrolyo. Sinabi ko na sa inyo yung issue, example ng 200 pesos lang ang kinikita kung meron man ng mangingisda at iba pa. So we want to be as granular and as micro as possible para pag kami naman po ang humarap sa mga tao ay masasabi namin, itong ating pinondohan, programa ng DA, ito po ang ginagawa at hindi lang ito drawing o kwento. Ito po ang ehemplo at ito po ang mga good news ng storya at ito po ang impact sa buhay nila. Sila ay nakabenta, sila ay guminhawa, ganun. So we don't like to see PowerPoint programs. We want to see programs implemented on the ground, and you're able to show us and tell us the impact on our long-suffering people. We deserve better than what this hearing came out with. We cannot tell our people all the time, kasi po, kulang, kasi po, kasi. We should hubarin natin ang ugali ng kasi ng gobyerno at ng Pilipino. I'm sorry, I have to call a spade a spade. And I'm not pinning the blame on one department alone. It is a whole of nation approach. All of us, ang ambag natin ay ang ating attitude na hindi summer vacation at hindi business as usual. And I'm sure everybody's working hard, but I was looking forward to seeing a greater sense of urgency and more concrete action plan from government. Thank you very much for your patience. I will await the inputs from those who did not complete the action plan within the week, and the chair will be advised so he can share with the members of the committee. Having said that, maraming salamat po. We suspend the consideration of Senate
Resolution 346. And yes, there will be probably another hearing, or TWG, I leave it to the chair. Thank you. Salamat po.